Alnil TV. Kinausap ni Aldrich si Sir Tony sa hardin ng bahay ng mga Villegas kung saan ito nagkakape. Ikinuwento niya ang panginsulto ni Andrea. Ibinaba nito ang tasa sa platito at humingi ng dispensa in behalf of his daughter. Napabuntong hininga ang binata. Hindi ko po alam kung kakayanin ko ba to, sir. Mas maigi pa pong mamalakaya na lang ako o magbuhat ng banyera kesa mag-train sa kanya. Stressful po siyang kasama. Pagtatapat niya. Malapit siya sa matandang Villegas at malaya siyang makakapagsabi dito ng kanyang saalubin. Tumawa lang ito. Hindi ko nga rin alam kung bakit ka inaaway ng batang yan, Aldrich. Naikwento minsan ni Teddy sa akin na noong bata pa daw si Andrea, nagkaroon daw siya ng gusto sa'yo. Baka defense mechanism niya lang yung pagsusungit. Natigilan ng binata, subalit dagliring napailing. Matagal na po yun, sir. Imposible namang hanggang ngayon. Yun pa rin ang issue. Sa taas ng ere niya, sigurado po akong hindi ako ang tipo ni Andrea. Pasensya na po kayo sa sasabihin ko, sir. Pero malayang malayo po sa inyo si Teddy ang ugali niya. Talagang nakakapikon po. Ang hirap niyang ispilingin. Patuloy niya. Hindi nagsalita kaagad ang kausap. Naspoil kasi namin ang batang yon nung maliit pa dahil lubha siyang sakitin dati. Pero magiliw siya basta mahuli mo ang kanyang loob. Maya-maya sabi nito. Hindi po ba pwedeng saka na lang natin turuan si Andrea na magpalakad ang negosyo nyo pag medyo mature na siya? Baka sakali po hindi na siya ganito kahirap kasama mga 5 taon magmula ngayon. Ilingang isinagot ni Sir Tony. Ipinatong nito ang kamay sa balikat niya. Ayoko sanang ipaalam to kahit kanino, maliban sa aking misis. Kaso nakikita kong kailangan mong maunawaan ang importansya na matuto si Andrea sa lalong madaling panahon. Aldrich, I'm dying. I have colon cancer. Marahan lang ang pagkakabito ng matanda sa huling 2 pangungusap nito, pero tila sinalaksan ng bomba ang dating niyon sa binata. Ano po? Nahitanukan niyang bulalas. You heard it right. Hindi na ako masyado magtatagal sa mundo. Paliwanag pa nito. Nasapo ni Aldrich ang noo. Hindi siya makapaniwala na mangyayari ito sa taong itinuturing na niyang ama. Namalaya na lang niya ang sarili na umiiyak sa pagdaramdam kung bakit kailangan pa rin si Sir Tony ang makaranas ng ganong kalubhang sakit. Tinapik-tapik siya ng matandang Villegas sa balikat. Aldrich, kailangan natin magpakatatag. Huwag mo ito ipaalam sa iba. Ayoko makita nagluluksa ang mga mahal ko sa buhay. Kaya ako pinipilit sa Andrea na umuwi na rito dahil gusto kong makapiling siya sa nalalabing oras ng buhay ko. At higit sa lahat, gusto kong masiguro na magiging maayos ang kanyang kinabukasan kahit wala na ako. Kaya pakiusap, pagtiyagaan mo na ang anak ko. Opo, gagawin ko po para sa inyo, sir. Pangako niya. Ngumiti ito at niyakap ang binata bilang pasasalamat. Malungkot si Aldrich hanggang makauwi ng bahay. Hindi pa rin niya lubos maisip na saglit na lang palang itatagal ni Sir Tony sa mundo. Napakamasayahin nito, mapagbigay at mahusay makisama. Wala siyang naaaninag man lang na posibleng may makaramdaman nito. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama, pero pakiramdam niya, pareho lang ng sakit sa kanyang nararamdaman noon at ngayon. Nagmamadali ang mga hakbang ni Andrea pababa ng hagdanan ng isang umaga. Dumiretso siya sa kusina kung saan nabalangin na sa pag-aayos ng mga plato sa aparador na gawa sa salamin. Ma, tumawag po si Jim. Finally, he agreed to come here. Okay lang po ba? Hindi magkanda-ugaga na balita niya. Napahinto si Mercy sa ginagawa. Jim? Ito ba yung lalaking pinakilala mo sa amin ng iyong papa sa Maynila na hindi marunong gumamit ng po at opo? Kunot noong tanong nito. Si mama talaga. Pati ba yun big deal? Napapakumpas na punan niya. Tumalikod ang ginang at nagpunas ng mamahali mga plato. Ma! Tawag niya. Kausapin mo yung papa mo. Hindi ako ang tamang tao na magdidesisyon dyan. Pahayag nito. Hindi na kailangan pumanhik ni Andrea sa kwarto ng mga magulang dahil pumasok na si Tony sa kusina.
Ibinalita niya ang balak na pagbabakasyon ng nobyo sa San Martin. Hindi maaari, anak. Hindi maganda sa paningin ng iba nagbabakasyon-bakasyon siya rito, gayong hindi naman kayo kakasal. Buti sana kung pupunta siya dahil mamamanhi ka na. Simpleng sagot ng ama. Pa, bakasyon lang po. Hindi mag-aasawa or anything. Gusto lang naming magkasama. Galing po siya sa Amerika. Ngayon nga lang nakapag-communicate sa akin after 1 year. Tapos ayaw pa kayo? Ani niya na hindi na itago ang inis sa tinig. Napahalukip-hipan ng Ginoo. Hindi kanya totoong gusto. Bakit ika mo? Ang lalaking desidido, gagawa ng paraan para makausap ang babae. Tumagal siya ng 1 taon na hindi ka nakikibalita sa'yo. Baliwala lang. Ano pa bang ibig sabihin, di ba? Paliwanag nito na sinusuguan ng ina. Isa pa, hindi ko gusto ang gym na yun para sa'yo, anak. Hindi siya gentleman. Walang kumpas magsalita. May pagkamahangin pa. Napapiksi si Andrea. Napaka-judgmental nyo naman, mama, papa. Ni hindi nyo pa nga lubusang kilala si Jim. Hay nako, sa tanda naming to, madali na lang bumasa ng likaw ng tao sa pananalita at pagkilos. Sagot ng kanyang mama. Paano po kung siya talagang gusto ko? Pagpipilit nito. Bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan ang komplikasyon at bigat ng sinasabi mong yan, ani Sir Tony. Pag negosyo, sinasabi niyong matanda na ako. Pag tungkol sa gusto sa buhay, sasabihin niyong bata pa ako. You are both so unfair. Naiiyak sa inis na pahayag ng dalaga sabay talikod. Ano na lamang sasabihin niya kay Jim? Siya ang mapilit dito dati na sumama sa kanya sa San Martin pero ayaw ng lalaki. Ngayon namang ito ang kusang loob na gustong pumunta, magulang niya ang kontra. Nang tumawag ang nobyo kung kailan ito pwede magbiyahe papunta sa San Martin, nagsinungaling si Andrea. Kunwari under renovation pa ang bahay nila at nagtatext lang siya kung kailan matatapos. Pumayag ang lalaki. Pero hindi nawala ang pressure ng kailangang makumbinsi niya ang mga magulang na pumayag sa gusto niya. Kinausap niya ang ama at ina at nagsorry. Dahil nga masagwa sa San Martin na tumira sa isang bubong ang dalaga at binata na hindi kasal. Totally out of question na ang pagdalaw raw ni Jim. What if ako na lang ang sumaglit ng Maynila? Ani Andrea na natuwa sa naisip na ideya. 1 linggo silang walang pasok dahil sa intramural meet. Tumingin sa malayo si Sir Tony bago sumagot. Pag-iisipan ko, hindi pa pwedeng ang lalaking yun ang dadalhin at dahilan kaya ka pupunta na Maynila at magtatapon ng pera at oras. Hindi na siya sumagot kahit hindi masyadong maganda ang sinabi ng ama. Hindi tahasang umayaw ito. Ibig sabihin, may tsansa siya. Umalis si Tony at pinuntahan si Aldrich sa daingan. Aldrich, pwede ba tayo mag-usap doon? Ininguso nito ang upuan sa ilalim ng malilim na punong talisay. Maganda ang sumang-ayon ng binata at sumunod dito. Kumusta ang plano mong mag-expand tayo ng daing sa Maynila? Feasible ba? Panimula nito na makaupo sa bangkito roon sa ilalim ng puno. Yes sir. Ipinakita pa niya na compute na kikitain nila. Nasisihang tumangutong ito. Magaling. Kung gayon, itutuloy natin ang pagluwas ng produkto sa Maynila. May mga contacts akong pupuntahan sa iyo ang personal sa Maynila. Sa susunod na linggo, gusto kong kausapin mo sila at mag-canvas ka kung sino ang pinakamahal kumuha at kung sino ang pinakamaganda ang kondisyon sa transaksyon. Utos ng amo. Daglim pumayag si Aldrich at tumayo na sa pag-aakalang iyon lang ang pag-uusapan nila. Subalit muli siyang pinaupo ni Sir Tony. Pangalawang pakay mo lang yun, iho. May mas mahalaga akong ipapagawa sa'yo. Ikinuwento nito ang pagdating ng nobyo ni Andrea galing Amerika at ang plano sanang pagbabakasyon sa San Martin ni Jim. Isinalaysay rin nito ang dahilan ng pag-ayaw nila ng asawa sa lalaki at ang suhestyon ni Andrea na kung hindi nila ito papayagan na magpunta sa San Martin, ang dalaga na lang ang makikipagkita rito sa Maynila. Mataman lang nakakinig si Aldrich sa lahat ng iyon. Papayagan ko siyang pumunta sa Maynila, pero sa kondisyon na sasamahan mo siya. Napanganga siya. Sasamahan ko ang anak niyo sa Maynila? Paniniyak niya sa narinig. Tumango ang kausap. Doon ka sa bahay namin sa Quezon City tutuloy, kasama si Andrea, para makasiguro ako na wala siyang gagawing kalokohan sa panahong kasama-kasama niya ang gym na yon. Wala siyang choice, ako ang masusunod. Patuloy nito.
Napatingala sa langit si Aldrich, sabay buntong hininga ng malakas. Hindi niya lubos maisip kung paano ito tatanggapin ni Andrea, gayong anino niya pa lang ay parang kinagagalitan na nito. At saka parating gumagawa ng paraan ng babae para inisin siya, pahirapan, etc. Baka pag hindi siya makapagtimpi, mamura na niya talaga ito. Wala po ba kayong tiwala sa anak niyo, sir? Meron, kaso sa lalaking yon, wala. Niyayakap nga ang anak ko kahit kaharap ako. Ano pa kaya kung sila lang dalawa? Hindi siya nararapat kay Andrea, pero ayaw naman namin paunahan ng aking anak dahil baka sa huli, ako pa ang kamuhian niya at sisihin. Gusto kong siya mismo ang matuklas ng hindi tipo ni Jim ang paghahabang buhay. Kaya please, pakichaperon si Andrea sa lahat ng lakad niya. Huwag ka mag-alala, bibigyan kita ng malaking allowance para hindi ka madihado. Umiling-iling siya. Hindi po yan ang pinag-aalala ko, sir. Wala na po bang ibang paraan? Bakit po ako? Tanong niya. Kailangan pa ba talagang itanong yan, Aldrich? Pinagkakatiwalaan kita. Alam ko nasa mabuting kamay si Andrea pag ikaw ang kasama niya. Walang gatol na sagot ng matanda. Salamat po, pero hindi ko po maipapangakong tatahimik ako at papalagpasin lang lahat ng hindi magandang gagawin o sasabihin na Andrea. Pauna na niya at tumawa na si Sir Tony. Okay lang iho, mabuti nga yun para matutunan ni Andrea na magpakatao. Pagtatapos nito sa usapan nila. Kinagabihan, nalaman ni Andrea ang desisyon ng ama. Pagkainis ang reaksyon ng dalaga nang marinig ang nais nito na si Aldrich ang tatayong chaperon niya. Are you out of your mind pa? Imbiyan na ako sa lalaking yon. Walang breeding at bossy. Tapos 1 linggo ko siya makakasama sa iisang bubong. Hello? Nakamulagat siya sa inis habang nagsasalita, pero nagsawalang bahala ito. Mali ang pagpapakilala mo sa kanya, Andrea. Maaaring yun ang inaani mo kay Aldrich dahil yun din ang pinapakita mo sa kanya. Have you ever tried to be good to him? Bakit ko naman po gagawin yun? Trabahador natin siya. Hindi ko siya ka-level. Pagmabaldat pa niya, tila hindi naman inaasahan ni Sir Tony ang isasagot ng anak. Shut up, Andrea. Hindi ko alam kung bakit ka naging ganyan. Pero isa lang ang matitiyak ko sa'yo. Wala kang dapat ipagbata pobre dahil hindi ka naman ipinanganak na likas sa mayaman. Kagaya nilang lahat, ordinary mangingisda lang din ako noon na nagsikap at nakapag-aral sa sarili. Sinuwerte at nagkanegosyo. Kaya sana, kilabutan ka sa mga sinasabi mo. Pasigaw na sabi nito. Nanunumbat din ang tingin ni Mercy sa kanya, kaya napayuko na lang si Andrea at mahinang nagsorry. Umiiyak siya pag akyat sa kwarto. Nagagalit siya dahil alam niyang nasaktan ng kanyang papa. Lagi na lang silang may pagtatalo pag nababanggit ang Aldrich na yon. Para bang napakasama niyang tao at ito na lang lagi ang mabait. Kahit papaano, nabawasan ang kanyang depression nang tumawag si Jim. Natuwa ito sa sinabi niyang siya na lang ang luluwas sa Maynila sa darating na linggo. At least daw, makakakilo sila ng maluwag. Hindi tuloy niya nasabi na may asungot siyang kasama dahil baka madismaya lang ang nobyo. Kinabukasan, hindi siya kinikibo ng mga magulang kahit binabati niya mga ito. Naisip niyang mamalengke at pagluto mga ito ng kare-kare. Ang tanging ulam na alam niyang lutuin bukod sa pagprito. Bitbit ang mga sangkap ng kare-kare, napadaan siya sa bangketa kung saan samot-saring bilihin ang nakalatag. Nalaman niyang market day pala ngayon kaya marami ang paninda at mamimili. Partikular na nakaka-interes ang dalaga sa mga accessories na gawa sa shells. Anong hanap mo, Ineng? Magalang na tanong ng tindera. Ngumiti siya at itinuro ang pulseras na nakaka-intricate ng pagkagawa. Ang ganda-ganda po ng mga yan. Kayo po ang gumagawa? Oo, lahat ng yan babagay sa'yo dahil maputik at ubod ng ganda. Puri pa ng may edad na babae. Nahihiyan nagpasalamat siya. Habang nakikipagkwentuhan dito, bumili siya ng ilang accessories na para sa kanya ay pinakamaganda ang pagkakagawa. Magdadapit hapon na nang nakarating ng bahay si Andrea. Nakita ng mga magulang ang kanyang effort sa pagluluto, kaya hindi na nakatiis sa mga ito na pansinin na rin siya. Dumating si Teddy at magkasabay sila naghapunan. Nagtipon-tipon din sila sa entertainment room pagkatapos kumain na nagkantahan sa videoke. Hanggang maiwan sila ni Teddy na nag-ayang maglaro ng baraha habang nagkakwentuhan. So sis,
Totoo bang luluwas ka na sa isang araw para imit ang long lost boyfriend mo? Tanong nito habang nagbabalasa ng baraha. Tangwang sinagot ni Andrea. Totoo din bang si paring Aldrich ang susama sa'yo? Nito sabay distribute ng baraha. Unfortunately, sagot niya nang kaagad sumimangot nang madinig ang pangalang Aldrich. Inayos niya ang pagkakasalansan ng baraha sa kanyang mga palad. Napapatawa ang kanyang kausap. Ay nako, this is going to be very interesting. Sino kaya sa dalawa magiging bayaw ko in the end? Bulalas nito. Ano ikamo? Si Jim syempre. How dare you to even consider that guy Aldrich? We hate each other. Ano naman ang nakain mo para isipin na nagkakagusto ako sa kumag na yon? Buwelta niya na nahampas sa braso ang nanunodyong kapatid. Ikaw naman sis, parang kailan lang patay na patay ka kay Aldrich, hindi ba? Sabi mo pa nga sa notebook mo, mahal mo siya. Malay natin, madaming pwede mangyari sa pagtira niyo sa loob ng isang bahay. Walang kagatol-gatol na tudyo nito. Hinampas niya uli ito, this time sa likod na. Yuck! Bala ko nga huwag umuwi doon pag nakarating na kami ng Maynila. Mamuhay siya doon mag-isa. Mag-hotel na lang ako, no? At saka huwag mo nga mabanggit-banggit uli yun, kuya. Bata pa ako nun. Sakitin lang ako at nag-overdose sa antibiotic. Kaya ako nasabi mga ganung bagay. Nakalabing sabi ng badalaga. Grabe ka naman. Heartthrob po siya magmula elementary kami up to date. Kasi mabuti siyang tao bukod pa sa may itsura naman talaga. By the way, mahigpit ang bilin ni Papa kay Aldrich. Pag ginawa mo yung pagtira sa hotel, masasaktan ka kay Papa. I assure you. Paalala ng kapatid. At alam ni Andrea hindi ito nagbibiro. Ang taong mabait pag inabuso, nagbabago ang anyo. Hindi mangingiming pagbuhatan siya ng kamay ng ama pag gumawa siya ng isang bagay na hindi naayon sa gusto nito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.